Patuloy kayo nakatutok sa unang balita. Mga igan na tili pa rin sa ika-6 na pwesto ng Pilipinas sa 26 Southeast Asian Games na ginaganap sa Indonesia. Sa latest medal tally, mayroon ng 14 na gold medal, 21 silver, 27 bronze medal ang Pilipinas. Nauna pa rin ang host country na Indonesia na mayroon ng 78 gintong medalya. Magkatikit sa pangalawa at pangatlong pwesto ang Thailand at Vietnam. Pang-apat naman ang Singapore habang pang-5 ang Malaysia. 11 bansa po ang kalahok sa SEA Games at tatagal po yan hanggang November 22. Daang-daang aso stranded sa matinding baha sa Thailand. Bukod sa mga tao, napeperwisyo na rin ng baha ang mga aso na inabandona ng kanilang mga amo. Kaya agad naman silang sinagip ng mga international volunteer. Bukod sa matinding gutom, pinangangambahan na rin ang pagkalat ng nakamamatay na sakit sa mga aso. May 10 na nga raw na napaulat na namatay dahil sa outbreak. Oras na para sa mga maiinit na showbiz balita. Iyatin ni Luan D. Luan! Salamat, Igan! Naging huge success ang movie premiere ng The Twilight Saga Breaking Dawn Part 1 sa Los Angeles, California. Siyempre pa, sumunod sa event ang stars ng pelikula na sina Robert Pattinson at Kristen Stewart. Hindi naman magkamayang ang fans ng movie franchise o ang Twihards na talaga namang inabangan ang kanilang mga idolo. Ang pelikulang ito ang latest installment ng very successful na Twilight movie franchise. Marami pa akong chika mamaya, so stay tuned. At ang hirit namin mamaya hindi bababa sa 50. Ang bagyo na saktan sa bangga ng 2 bus sa Quezon City. Driver nasagip mula sa pagkakaipit sa bumaliktad na truck sa China. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Alright, good morning again mga kapuso. Usapang ham pa rin po tayo dito sa Mandaluyong City. At ngayon nga ipapakita namin sa inyo ang recipe ng isa sa mga tinaguriang pinakamatandang ham dito sa bansa. So syempre, nagsisimula ang lahat dito sa proseso ng curing. So dito sa curing, ayan nakikita nyo, itong mga naka-plastic po na parte ng baboy. Yan yung either kasim nga daw or leg ng baboy. Ini-injectionan po nila yan ng mga herbs and spices para kumapit doon sa loob. And kinukure nga nila yan for about 2 weeks to a month. And after 2 weeks and a month, eto na yan. Ito ang magiging itsura niya. There you go. Now, pagkatapos ng mga kapuso, ang next process ay yung tinatawag nila na smoking. Dito sa smoking naman, partially niluluto nga nila yan at inaabot lamang yan ng mga 2 weeks. And after the smoking, ayan na. Ito na po yung proseso ng cooking. So dito sa cooking mga kapuso, bilang meron na nga siyang herbs and spices dahil doon sa curing, hindi na siya kailangan lagyan pa ng timpla. Kumbaga tubig na lamang ang ginagamit nila pampaluto dahil nga meron na siyang timpla sa loob at inaabot to ng about 3 hours tapos okay na siya. Ganito na yung itsura niya. Kailangan lamang siyang i-drain para ilagay doon sa susunod nating area ng process. Ito yung tinatawag nga nila na glazing, which is actually my most favorite process. Ayan. So dito sa glazing mga kapuso, nakita nyo, binubudburan ng asukal. Ayun yung puting nakikita nyo sa itaas. Binubudburan ng asukal yung mga lutong ham natin. Pagkatapos, lalapatan nitong tinatawag nila na plancha o yung pinainit na iron rod para maluto yung asukal or mag-glaze nga yung ating ham. So actually, madali lang yan. Kailangan lang lapatan sandali. Pagkatapos, okay na siya. Ay, naku, ang bango. Actually, speaking of glazing, si Arn, may trivia daw na sasabihin sa atin. Arn, ano yung trivia Yes, niya? Mon. Pinaniniwalaan ang tradisyong ito ay nagsimula pa sa mga Grego bilang tribute kay Fiel. Na sa paniniwala ay isang pagan god na may kinalaman sa mga horse o baboy. Ayun. Pakita mo Akalain si mo Grace. na-research mo pa yan, Arn. Medyo hiwain yan. Anyway, Arn, after nga nating maluto yung ating mga ham, ayan Yes. dito kasi sa ating pinuntahan sa Mandaluyong, pwede ring slice. Pwede yung na i-slice ganyan. yan. Ready Kaya to yan eat. si Kuya nagsa-slice na para daw sa atin dalawa. Pwede po Kuya, bang slice mo matikman, kay malaki, Kuya? ah. Naka-gloves naman ako. Ayan, patikim ng konti. Maliit lang. Ayan, tingnan natin. Ayun
naman, no? Kaya naman pala siya talaga bida sa Noche Buena. Napakasarap. Anyway, mga kapuso, sa aming pagbabalik, bibigyan namin kayo ng price update kung magkano nga ba ngayon ang bentahan nitong ating number 1 bida sa hapagkainan, lalo na kapag Noche Buena. Babalik po na, Hil. Kain na na, kain na na. Kain na na, kain na na. Kain na na,